Bisa sa ating gawain sa hapong ito, tayo po ay yumukot manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng aming hiram na buhay, patuloy po kami nagpapasalamat sa mapagpalang araw na patuloy niyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa buong araw na pag-iingat na patuloy niyo po kaming iningatan at ginabayan. Maraming salamat din po sa pag-iingat sa aming mga mahal sa buhay at gayon na rin sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Lord, sa mga oras na ito, patuloy po namin pinagkakatiwala ang aming gawain sa iyo. Andito po kami sa iyong harapan na patuloy na pinapupurihan, sinasamba ang iyong dakilang pangalan. Higit sa lahat, makapakinig ng inyong mga banal na salita na pagkain ng aming mga kaluluwa. Patuloy po namin dinadalangin ang inyong gagamitin namang lingkod na magbabahagi ng iyong salita. Pagkalabong ko siya ng karunungan, kalakasan na may pahayag niya ng maayos ang inyong mga salita, Ama. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang aming gawain sa iyo. Sa mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling sa live stream sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan at gabayan. Kayo na rin po sa mga kapatid po namin na sa banig ng karamdaman sa mga oras na ito, patuloy mo po silang palakasin at pagalingin. Makasama po namin sila sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Pag-isa niyo po kami sa iisang pananampalataya at iisang pag-ibig, na magkaisa kami na nagpupuri sa iyo, Ama. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Maging lihiman ito, hayag. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Bago po tayo magpisa sa ating gawain, makakarinig muna po tayo ng awitin na magmumula sa mga brothers. Kasama na po ako. Sa aking kinasadlakan, mga kasalanan, halos di na makuhang umahon sa pampang. Ngunit ang Panginoon sa aking pagtaghoy, ako ay iniahon at inampon. Itinaas ng pag-ibig nang wala nang sumagip, tinangkiling. Itinaas ng pag-ibig nang wala nang sumagip, tinangkiling. Sa Kanya ihahandog puso ko't pag-irog, pupurihin siyang lubos hanggang sa matapos. Sa
pag-ibig niyang tunay, kaluluwa ko'y alay. Maglilingkod ng buong katapatan, itinaas ng pag-ibig, nang wala nang sumagip, tinangkilik, itinaas ng pag-ibig, nang wala nang sumagip, tinangkilik. Kaluluwang nanganganib, kay Jesus lumapit, upang ika'y masagip sa alung mabangis. Siya ang Panginoon, dapat na masunod. Ito ang kanyang layon, ligtas ngayon. Itinaas ng pag-ibig, nang wala nang sumagip, tinangkilik, itinaas ng pag-ibig, nang wala nang sumagip, tinangkilik. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat sa mga oras na ito. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po mag-umpisa na po sa ating pag-aaralan sa oras na ito. Sa awit 145 verse 1, ang title po nito ay Awit ng Pagpupuri. Sabi po sa verse 1, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Napaka-dakila ng ating Diyos sa lahat. Sa buhay po natin sa mundong ito, lagi po nating dakilain ang ating Panginoon dahil siya ang may lalang sa atin. Dahil pinahihiram niya tayo ng hiram na buhay upang patuloy siyang papurihan at dakilain sa lahat ng panahon. Kung ano man yung meron tayo, ano man yung natatanggap natin sa ating buhay sa pang-araw-araw, lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Diba sabi po sa awit 92 verse 1, ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Sa lahat po ng natatanggap natin sa ating buhay, sa lahat ng nakakamit nating mithiin sa ating buhay, huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang lahat ng meron tayo ngayon ay galing sa Kanya.
Sabi po sa verse 2, aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Lagi nating purihin ang ating Panginoon sa lahat ng oras. Lalo na ngayon sa mga oras na ito, tayo ay nagsama-sama sa live streaming. Hindi man tayo magkakaisa, hindi man tayo magkakasama, pero tayo ay nagkakaisa na purihin ang ating Panginoon. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, huwag nating kalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon. Ipagpasalamat natin ang lahat ng bagay. Tulad ng sa mga oras na ito, kailangan ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Dahil tayo ay nagsama-sama para sambahin siya at purihin siya at pasalamatan sa lahat ng oras. Sabi po sa verse 3, dakila si Yahweh at karapat dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Dakila ang ating Panginoon, dapat natin siyang purihin. Sabi po nga sa ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Dahil ang ating Panginoon ay napakapangyarihan sa lahat. Lahat ay kaya niyang gawin. Dapat natin gawin ay dakilain siya at purihin natin sa araw-araw nating pamumuhay. Lagi natin siyang priority. Siya yung first priority natin sa ating buhay, na dapat natin siyang purihin at pasalamatan. Sabi pa po sa verse 4, sa alinman lahi ang inyong ginagawa ay papurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Diba? Napaka-dakila ng ating Panginoon. Dapat sa buhay nating pang araw-araw, pahayag natin ang kanyang kadakilaan. I-share natin yung mga banal niyang salita sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Maraming tao na naliligaw ng landas sa mga oras na ito. Lalo na sa panahon natin ngayon na pandemya. Maraming kumakalat na virus. Lagi nating tandaan na tayong mga Kristiyano na alagad ng ating Panginoon na tumanggap sa banal na bautismo, lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon sa lahat ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Dahil makakamit natin ang tagumpay kung patuloy po tayong magtitiwala sa ating Panginoon. Lagi natin siyang purihin at lagi nating ipahayag ang kanyang kadakilaan. Higit sa lahat, lagi nating ipahayag yung kanyang kabutihan sa ating lahat. Sabi po sa verse 5, ang karangalan mo at pagdakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang kadakilaan ng ating Panginoon ay patuloy nating ipahayag sa bawat tao na ating nakakasalamuha. Higit sa lahat, isaysay natin yung kahanga-hanga ginawa ng ating Panginoon. Sa lahat po ng oras, sa lahat ng panahon na ating pamumuhay sa mundong ito, patuloy natin siyang purihin
at pasalamatan at lagi nating ipahayag yung kanyang kandakilaan at mabuting gawa ng ating Panginoon. Sabi pa po sa verse 6, ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita sa lahat ng taong aking sasabihin, ikaw ay dakila. Sa lahat ng oras, ipahayag natin yung kadakilaan ng ating Panginoon. Siya ang dakila sa lahat. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos nating sinasamba at pinapupurihan sa mga oras na ito. Higit sa lahat, siya ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan sa lahat ng oras. Sa verse 7 po, ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan, aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Di ba? Napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay na patuloy niya tayong binibigyan ng buhay at kalakasan na taglay natin sa mga oras na ito. Na patuloy niya tayong binibigyan ng biyaya at pagpapala sa araw-araw nating pamumuhay. Binibigyan niya tayo ng susuot, nakakain, higit sa lahat, patuloy niya tayong iniingatan. Patuloy niyang iniingatan ng ating mga mahal sa buhay. Ganyan ang ating Panginoon. Ganyan siya kabuti sa atin. Dapat tayong mga Kristiyano, bilang ganti sa kabutihan ng ating Panginoon, dapat tayo ay maging halimbawa, pahayag ang kanyang banal na salita. Maging halimbawa tayo sa pananalita at sa gawa upang tayo ay maging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Sabi pa po sa verse 8, kung itong si Yahweh ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Diba? Ang Panginoon ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Binigay niya yung kaisa-isa niyang anak dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, na ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak para mawala yung ating mga kasalanan. Ayun yung kaisa-isang anak, ayun yung ibinayad niya sa ating mga kasalanan, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon, hindi tayo, hindi sila, kundi lahat ng tao na nabubuhay sa mundong ito ay patuloy na minamahal ng ating Panginoon. Higit sa lahat, ang ating Panginoon ay lipos ng habag. Di ba? Ang Panginoon ay maawain. Kahit marami man tayong nagawang kasalanan, maliit man o malaki, pero andyan ang ating Panginoon na patuloy na nagbibigay ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Kung paano niya tayo minahal nung una hanggang sa katapusan ng ating buhay, ganyan pa rin tayo mamahalin ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon ay pantay-pantay sa ating lahat. Verse 9 po, siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi magtatangi.
sa kaniyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Sabi pa po sa verse 10, magpupuring lahat sa iyo, o Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Diba? Tayong na nilalang ng ating Panginoon, patuloy po natin siyang purihin at pasalamatan. Dahil ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Sa verse 11 po, babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Diba? Ang kadakilaan ng ating Panginoon ay lagi nating ipahayag. Sa verse 12 po, dakila mong gaway upang makatalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Diba? Nalalaman natin ang kadakilaan ng ating Panginoon na nandyan siya sa atin sa pang-araw-araw, na patuloy na nag-iingat. Siya yung nagbibigay ng way para sa mga decision making natin sa ating buhay. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang paghahari ng ating Panginoon sa ating buhay ay hindi magbabago. Kung paano siya naghari nung umpisa hanggang sa matapos, ganoon siya maghari. Kailangan tayong bilang mga Kristiyano, kung paano tayo nagumpisa sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, tapusin natin ang lakbaying ating kinaharap sa mga oras na ito. Patuloy natin siyang purihin at sambahin at pasalamatan sa lahat ng oras. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Ang pangako ng ating Panginoon ay hindi niya bibiguin. Hindi tulad ng tao. Merong magaling lang sa salita, pero kulang sa gawa. Puro lang salita, pero yung kanyang binitawang pangako ay hindi niya kayang tuparin. Pero ang ating Panginoon, kapag siya ay nangako, diba napakaganda po ng sinabi, di ka bibiguin sa mga pangako. Ang Panginoon ay hindi paasa. Kapag ang ating Panginoon ay nangako, tutabadin niya ang mga ito. Kung patuloy po tayong sasamba at pupurihin ang ating Panginoon, patuloy na magtitiis sa mga pagsubok na ating kinaharap sa pang-araw-araw nating pamumuhay, lagi po nating tandaan, pagtiisan po natin ang mga ito. Dahil sa mga pagsubok na ating kinaharap sa ating buhay, diyan po tayo magiging matibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Higit sa lahat, diyan magiging matibay yung relasyon natin sa ating Panginoon. Lagi lang po tayong magpasalamat at purihin ng ating Panginoon. Sabi pa po sa verse 14, siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaalis niya sa pagkagupiling. Sa lahat ng ating kinaharap na pagsubok, problema na ating kinaharap sa ating buhay, nandiyan ang ating Panginoon na patuloy na nag-iingat sa ating mga buhay. Bakit? Diba?
Minsan, sa mga pagsubok nating kinaharap, minsan nahihirapan tayo. Bakit tayo nahihirapan? Kasi, minsan, yung pagsubok natin kinaharap sa ating buhay, minsan, sinasarili lang natin. Akala natin, kaya na nating resolbahin ang ating problema. Lagi nating tandaan sa mga pagsubok nating kinaharap, patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Lagi tayo manghingi ng lakas upang mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok nating kinaharap sa ating buhay. Sa verse 15 po, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siya ang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan, di ba? Lahat ng buhay ay si Yahweh ang inaasahan. Saan? Ang Panginoon yung aasahan natin sa ating buhay. Siya yung nag-iingat sa atin. Siya yung nagbibigay ng pang-araw-araw nating pagkain. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Siya yung nagbibigay ng damit, makakain natin sa pang-araw-araw. Sabi pa po sa verse 16, binibigyan sila ng sapat. Sapat na sapat. Hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Sa verse 17 po, matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Diba? Matuwid ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Kahit anong gawin niya, may kalakip doon ng habag at awa. Verse 18, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong magtawag sa kanya ay tapat at totoo. Siya ay handang tumulong kung tayo ay nangangailangan ng tulong. Ang gagawin lang po natin ay patuloy po tayong manalangin. Patuloy natin siyang kausapin upang ang mga pagsubok natin kaharapin sa mundong ito ay lagi nating madaling tapusin. Verse 19 po, yaong kailangan yung mga taong may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila. Verse 20, yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masama'y wawasakin niya't walang mabubuhay. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh, di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri magpakailanman. Patuloy po tayong iniibig ng ating Panginoon. Higit sa lahat, patuloy niya tayong iniingatan. Lagi nating tandaan, lagi nating purihin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng oras. Sabi po sa huli, lahat ay magpuri magpakailanman. Purihin natin ang ating Panginoon sa lahat ng oras. Sa awit 46 na po tayo. Pagpuri sa Diyos na tagapagligtas. Verse 1 po, purihin si Yahweh. O kaluluwa ko, ang Diyos ay purihin.
Verse 2, pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Sa pamamagitan ng pag-awit sa ating Panginoon, diyan po natin napapakita yung pagsamba sa Kanya at pagpuri sa Kanyang dakilang pangalan. Verse 3, sa mga pangulo'y huwag kang mga hawak kahit na kaninong hindi makapagligtas. Verse 4, kung sila'y mamatay, balik sa alabok, anumang balangkas nila'y natatapos. Verse 5, mapalad ang tao na ang kanyang Diyos ay laging katulong, ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Mapalad ang tao. Mapalad tayo. Bakit? Dahil patuloy po natin kinikilala ang ating Panginoon kahit hindi natin siya nakikita. Nakikita natin yung kanyang kabutihan sa ating buhay. Patuloy niya tayong iniingatan sa lahat ng oras. Patuloy niya tayong tinutulungan sa lahat ng oras. Verse 6, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Ganyan kadakila ang ating Panginoon. Nilikha niya ang langit at lupa, dagat, mga puno, higit sa lahat, tayong mga tao. Ganyan kadakila ang ating Panginoon. Patuloy po natin siyang dakilain sa lahat ng oras. Ang kanyang pangako ay maaasahan. Sa lahat ng pangako ng ating Panginoon sa ating buhay, hindi ito may mapapako. Kung patuloy po tayong sasamba, susundin ang kanyang mga kautusan, makakamtan natin yung mga pangako ng ating Panginoon kung patuloy tayong magiging kalugod-lugod sa Kanya sa lahat ng oras ng ating pamumuhay sa mundong ito. Verse 7, panig sa naaapi kung siya'y humahatol, may pagkaing handa sa nagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag. Verse 8, sinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Diba? Napakabuti ng ating Panginoon. Napakadakila ng ating Panginoon. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Diba? Isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang ay nililingap. Diba? Kung makikita po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Ganyan siya magmahal sa atin. Gagawin niya lahat sa atin. Bilang gandi po sa pag-ibig at kabutihan sa atin ng ating Panginoon, patuloy po natin siyang paglingkuran habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ang mamatay kay Kristo ay pakinabang, di ba? Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Lagi lang po natin siyang purihin at sambahin.
Sa verse 9 po, isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y dooy tumataham, tumutulang siya sa mga balo ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Verse 10, walang hanggang hari ang Diyos na si Yahweh. Ang Diyos mo, siyon ay mananatili, purihin si Yahweh. Dakila ang ating Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Chapter 147 na po tayo. Ang title po nito ay Pagpuri sa Diyos na makapangyarihan. Verse 1, purihin si Yahweh, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Purihin natin ang ating Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Sa mga oras na ito, tayo ay kalugod-lugod sa ating paningin ng ating Panginoon. Diba ang sabi mo dito, ang magpuri sa Kanya tunay na nakalulugod. Sa mga oras na ito ay tayo ay kalugod-lugod sa ating paningin ng ating Panginoon, sapagkat patuloy po natin siyang pinapupurihan at pinasasalamatan sa mga oras na ito. Patuloy natin siyang pinaglilingkuran sa oras na ito sa pamamagitan ng Kanyang salita na pinagbubulayan natin sa mga oras na ito. Verse 2, ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Verse 3, yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Diba? Kung meron tayong kung tayo ay sakit, kung tayo ay iniwan ng ating mga mahal sa buhay, kung paano makikita natin kung paano ang kabutihan ng ating Panginoon. Diba? Ang mga pusong wasak ay Kanyang lulunasan. Tayo ay Kanyang tutulungan sa lahat ng ating buhay. Kung tayo ay bigo sa pag-ibig, nandiyan ang ating Panginoon na handang lumunas sa ating mga kabiguan sa lahat ng oras. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Ano man yung problema natin sa ating buhay na ating kinaharap, nandiyan ang ating Panginoon na handa niya tayong tulungan sa lahat ng oras. Handa niya tayong sakluluhan. Kung patuloy po tayong magtitiwala sa Kanya, na sa lahat ng oras, lagi tayong magtiwala sa Kanya. Meron man tayong problema o wala naman tayong problema, lagi po tayong magtiwala sa Kanya. Verse 4 po, alam niya't ititiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakta. Verse 5, si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas, ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Diba? Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Walang makakasukat sa Kanyang. Sabi po dito, walang makakasukat sa Kanyang karunungan. Verse 6, yaong mapagkumbaba, siya niyang itinataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Diba sabi po sa
kwento ng Pariseo at Publikano. Ang lalaking ito'y umuwing kinilagdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sa lahat ng ating pamumuhay sa mundong ito, patuloy po tayong magpakumbaba tulad ng ating Panginoon Jesus. Namuhay siya dito sa lupa na ipinakita niya yung kanyang kapakumbabaan. Dapat tayong mga lingkod ng ating Panginoon, mamuhay po tayo na may kapakumbabaan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Higit sa lahat, patuloy po natin ipakita yung kapakumbabaan natin sa lahat ng oras. Wala mang nakakita sa ating buhay sa mundong ito. Sabi pa po sa verse 7, umawit ng mga himno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Sa pamamagitan ng awit natin sa ating Panginoon, naipapakita natin yung pagpupuri natin sa Kanya. Sa pamamagitan po ng pagkanta namin kanina, napapakita namin yung pagpuri at pagkasalamat sa ating Panginoon. Hindi lamang sa pag-awit na napapakita yung pagpuri natin sa ating Panginoon. May papakita po natin yung magpupuri natin sa ating Panginoon, yung kung patuloy natin yung ibinibigay natin yung oras natin sa Kanya. Siya yung lagi nating inuuna sa lahat ng oras. Sa ganoon paraan may papakita natin yung pagpupuri natin sa ating Panginoon sa pagbibigay ng oras upang siya ay purihin at sambahin. Verse 8, ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag, masaganang ulan naman ang salupay bumabagsak. Ang mga damoy binubuhay sa bundok at mga gubat. Verse 9, pagkain ng mga hayop ay siya ang nagbibigay. Ang pagkain siyang dulot sa inakay na naligaw. Ganyan kabuti ang ating Panginoon, di ba? Binibigyan niya ng mga pagkain ng mga hayop, higit sa lahat sa ating buhay. Hindi niya tayo pinagkukulang. Pakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Siya yung nagbibigay, siya yung nagkakaloob ng pang-araw-araw nating pagkain. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Sa verse 9 po, pagkain ng mga hayop, verse 10 na po pala, hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas, kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Verse 11, ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis. Sa kanilang may tiwala, sa matatag niyang mag-ibig. Sa lahat ng may takot sa ating Panginoon, kasiyahan niya'y labis. Siguro lahat naman tayo ay may takot sa ating Panginoon. Sabi po dito, di ba? Kasiyahan niya'y labis sa may mga takot sa Kanya. Verse 12, purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon, purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion. Purihin natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating pamumuhay sa mundong ito. Patuloy natin siyang paglingkuran at purihin sa lahat ng oras. Sabi po ni Sister Arlene, ang pag-alay ng ating talento tulad ng pag-awit at pagtugtog at pagbibigay papuri sa Panginoon, kahit ang pagsulat ng tula,
tula o mga articles o pag-ayos ng church ay paraan din ng pagbibigay ng pagpupuri sa ating Panginoon. Yan. Ipapakita natin yung pagpupuri natin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng sinabi ni Sister Arlene. Verse 14. Verse 13 po. Verse 13. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Sa lahat ng ating pamumuhay sa mundong ito, ang Panginoon ay siyang nag-iingat sa atin. Siya yung nagiging silbi nating bodyguard. Hindi man natin nakikita, pero nararamdaman natin na lagi natin siyang kasama at patuloy na nag-iingat sa atin. Verse 14, ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Ang Panginoon ay napakabuti. Tayo ay binibigyan niya ng mapayapang buhay na walang nakakaaway. Napakasarap pong mamuhay sa mundong ito, na mamuhay na may kapayapaan, na wala kang grabiyadong tao, wala kang naaapakan tao. Napakasarap pong mamuhay na may kapayapaan. Verse 15, kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Verse 16, singkapal ng damit ng tupa yaong yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupay lumalagpak. Mga yelong buo-buo, hinlaki ng munting bato, lumalagpak ng lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip yaong hangit at ang tubig ay umaagos. Di ba? Ganyan makapangyarihan ang ating Panginoon. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Di ba? Ganyan makapangyarihan ng ating Panginoon. Umiihip yung hangin, ang tubig ay umagos. Verse 19, kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunin, mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin si Yahweh. Napakabuti ng ating Panginoon. Diba? Ganyan makapangyarihan ng ating Panginoon. Lagi po nating tandaan na patuloy natin siyang purihin sa lahat ng oras ng ating buhay sa mundong ito. Sa pamumuhay po natin sa mundong ito, maraming problema, maraming pagsubok tayong kaharapin. Lagi po nating tandaan, kapag tayo ay humaharap sa pagsubok, di ba meron pong verse, walang pagsubok na ibinigay ang ating Panginoon na higit sa ating makakaya. Meron po kasing tao na kapag merong dumaranas ng pagsubok, minsan sumusuko na sila. Maraming taong nalulugmok sa problema. Ang ginagawa ay yung buhay, sariling buhay nila yung
kinikitil nila dahil sa pagsubok na kanilang kinaharap. Mali po yun. Lagi nating tandaan, walang pagsubok na ibibigay ang ating Panginoon na hindi natin kayang lagpasan. Ang lagi nating tandaan, lagi lang tayong magtiwala sa Kanya at manghingi ng lakas upang ang mga problema na ating kaharapin sa ating buhay ay mapagtagumpayan natin sa tulong ng ating Panginoon. Awit, verse 148 na po tayo. Ang topic po nito, panawagan sa lahat upang purihin ang Diyos. Verse 1, purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan, kayo sa itaas, siya'y papurihan. Purihin natin ang Panginoon sa lahat ng oras, minuto, ang araw-araw nating pamumuhay. Lagi natin siyang purihin sapagkat ang ating Panginoon ay napakabuti. Verse 2, ang lahat ng anghel magpurit magdiwang kasama ang mga hukbo roong karamihan. Verse 3, ang araw at buwan siya ay purihin din siya ng mga bituin. Verse 4, mataas na langit siya ay purihin, tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Verse 5, siya ang may utos na sila'y likhain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Verse 6, kanya-kanyang dako yaong pinaglagyan at mananatili doon kailanman sila at susunod sa tungkuling bigay. Purihin ang ating Panginoon. Manatili po tayo kung ano yung nasimulan natin. Nasimulan po natin na maglingkod at purihin ang ating Panginoon. Manatili po tayo na patuloy na dakilain ang ating dakilang Diyos. Sa lahat ng tungkulin na iniatang sa ating mga balikat, sikapin po natin na magampanan ang mga tungkulin na ating nakaatang sa ating mga balikat. Verse 7 po, purihin din ng Diyos buong kalupaan, maging gambuhala nitong karagatan. Verse 8, ulang mayroong yelo ang kidlat at ulap, malakas na hangin susunod sa lahat. Verse 9, mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubong ng kahoy, hayop na maamot mailap na naron, maging gumagapang na hayop at ibon, lahat ay magpuri. Lahat ay magpuri kay Yahweh ay iukol. Diba? Lahat ng nilalang ng ating Panginoon, siya ay sambahin at purihin. Higit sa lahat tayong mga tao, purihin natin ang ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang sa ganitong araw na tayo ay nagtipon, tsaka lang natin siyang pupurihin. Wala man tayo sa ganitong gawain, hindi man tayo nagsama-sama sa pamamagitan ng live stream, ang lagi nating tandaan, purihin ang ating Panginoon sa lahat ng oras. Purihin ang ating Panginoon.
Verse 11, pupurihin siya sa lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo. Babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kalit-litan, lahat ay magpuri sa ngalan ni Yahweh. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Siyang nagpapalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Purihin si Yahweh. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Lagi natin siyang purihin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Lagi natin siyang purihin, sambahin, at pasalamatan. Read po tayo sa awit 49. Ang topic po dito ay awit ng pagpupuri. Purihin si Yahweh, o si Yahweh ay purihin. Awitan ng mga bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, o Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. O si Yahweh ay purihin sa lahat ng oras. Inuulit ko po na lagi nating purihin ang ating Panginoon, sapagkat yun lang yung may babawi natin sa ating Panginoon, sa binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para patubos tayo sa ating mga kasalanan bilang ganti sa kabutihan ng ating Panginoon. Patuloy po nating purihin, dakilain ng ating Panginoon. Higit sa lahat, patuloy na sundin ng kanyang mga pinag-uutos. Patuloy tayong mamuhay na maging halimbawa sa mga taong nakakasalamuha natin. Napakasarap pong maglingkod sa ating Panginoon. Dito mo mararamdaman yung tunay na kasiyahan at kapayapaan sa ating Panginoon. Dito mo malalasap yung tunay na kaligayahan. Diba napakasarap umawit ng awit na papuri sa ating Panginoon. Yung umaawit ka ng buong puso. Hindi man maganda yung boses mo, maganda man yung boses mo. Di ba? Ibigay mo yung best mo sa pag-awit sa ating Panginoon. Napakasarap po sa feeling na sa buhay natin sa mundong ito, hindi man natin nakikita ang ating Panginoon, pero patuloy po natin siyang pinaglilingkuran at pinasasalamatan. Hindi man natin siya nakikita ng physical, pero alam ko po na ang bawat isa ay nararamdaman ng ating Panginoon sa buhay natin sa pang-araw-araw. Siya yung nag-guide, siya yung nagsisilbing bodyguard natin, siya yung nag-iingat sa atin sa pang-araw-araw, siya yung nagbibigay ng pang-araw-araw natin makakain, siya yung nagbibigay ng magandang kalusugan natin, siya yung nagbibigay ng pagpapala. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Kung paano niya tayo inibig nung una, ganyan tayo mamahalin hanggang ngayon. Ganyan napakadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang lagi nating tandaan, purihin at sambahin natin at takilain natin ng ating Panginoon at sundin ang kanyang
mga pinag-uutos. Verse 2, verse 3 po. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpa, tambol at tugtugin, at siya ay papurihan. Purihin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awit ng papuri sa ating Panginoon. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang, sa pakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Nagagalak ang ating Panginoon. Ang Panginoon sa ating buhay. Kung patuloy po tayong namumuhay na may kapakumbabaan, ang tagumpay ay laging ibibigay sa bawat isa sa atin. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Diba tayo ay natutuwa, tayo ay masaya kung natatamo natin yung mga katagumpayan ng ating buhay sa mundong ito. Kung nakakamit natin yung mga mithiin natin, nakakamit natin yung mga pangarap natin, di ba? Napakasarap po sa feeling na makamit yung mga kagustuhan mo sa mundong ito. Yung iba nga, kapag may nakakamit na pangarap sa kanilang buhay, di ba? Naghahanda sila, nagsasaya sila, dahil ang katagumpayan ay laging sa ating Panginoon. Sa Kanya nagmumula yung lahat ng tagumpay natin sa ating buhay. Ang lagi nating tandaan, lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon. Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon. Verse 6, ang pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, na taglay ang matatalim na sundang sa mga kamay. Verse 7, upang yaong mga bansang nagmalabis at gantihan, bigyan ng mamamayan ng parusang kailangan. Verse 8, ang ganito ang kanilang mga hari, papangawan, ang mga pangunahin ay kadenang yaring bakal. Sang-ayon sa utos ng Diyos, ang mga bansay magdurusa. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Purihin si Yahweh. Kung tayo ay nagagawang kasalanan sa ating Panginoon, minsan pinapalo niya tayo, minsan sa katigasan ng ating mga ulo. Diba kung makikita po natin dito sa ang huling verse, kung meron tayong nagagawang kasalanan sa ating Panginoon, tayo ay Kanyang pinapalo. Diba kung makikita po natin sa mga magulang, kapag ikaw ay bata pa, diba, ikaw ay pinapalo. Bakit ka pinapalo? Para ikaw ay matuto. Ganon din ang ating Panginoon. Kung nakakagawa tayo ng mga pagkukulang at pagkakasala sa Kanya, tayo ay Kanyang pinapalo. Bakit? Para tayo ay maging mas matibay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga palo niya sa atin. Ay yung maging silbing
Diyan tayo magiging matatag para sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Diyan tayo magiging malakas. Diyan tayo magiging strong para mapagtagumpayan yung mga pagsubok nating kinaharap. Ang lagi nating tandaan, purihin natin ang ating Panginoon. Sundin ang kanyang mga utos at magpasalamat sa lahat ng mabubuting bagay na patuloy na pinagkakaloob niya sa atin ng kanyang pag-ibig at ang kanyang kabutihan sa atin. Lagi tayong mamuhay na sundin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang mga utos at maging halimbawa tulad ng ating Panginoon Diyos. Ipakita po natin yung mga mabubuting bagay. Ipakita po natin yung kadakilaan ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating lahat. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Tayo po ay umukot manalangin sa pangwakas na panalangin. Amang banal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, tuloy ko po namin pinapasalamatan sa mga oras na ito na kami ay yung pinagtipon. Hindi man kami magkakasama sa mga oras na ito, pero kami ay nagkakaisa sa pamamagitan ng live stream na makapakinig ng inyong mga banal na salita sa aming mga napag-aralan sa mga oras na ito, Panginoon. Habang kami nabubuhay sa mundong ito, patuloy ka po namin pupurihin, pasasalamatan sa lahat ng oras. Itanim po namin sa aming mga isipan na sundin ng iyong mga kautusan, sundin ng iyong kalooban, na maging halimbawa na mamumuhay sa mundong ito na may kapakumbabaan. Alam namin, Panginoon, na maraming pagsubok, problema kaming kaharapin habang kami nabubuhay sa mundong ito. Gagawin po namin, Panginoon, na pagsubok namin kaharapin sa mundong ito ay patuloy po kaming maging matibay. Never give up po, na patuloy po kami magtitiwala sa iyo, na mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok namin kaharapin sa mundong ito. Dinidalangin po namin na palakasin niyo po kami sa aming mga kahinaan. Ilayin niyo po kami sa mga uri ng tukso na mamuhay na nagpuri sa iyong dakilang pangalan. Tulungan niyo po kami na maging karapat-dapat sa iyong paningin at magawa po namin ang aming mga tungkulin sa iyo, Ama. Na magawa po namin ng maayos ang aming tungkulin sa iyo habang kami nabubuhay sa mundong ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo, maging lihim man ito o kayag. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Diyos na kapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat.